Magandang hapon mga kapatid. Tayo dumako na sa ating pag-aaral sa umaga po rito. Hapon pala. So, ang ating pag-aaralan, paano kung you miss heaven? Hindi ka nakarating sa langit. Ganyan ang ating pag-aaral. If you miss heaven, ganyan. Magas, kung sinabi natin miss, ito yung hindi ka nakarating. In other words, paano kung hindi ka nakarating sa langit? Sa mundong ito, marami tayong experience na gano'n. Meron tayong namimiss. Hindi natin nagagawa. Kuminsan, tayo nagiging frustrated o kuminsan nagagalit tayo pagka hindi natin nagawa isang bagay. Marami tayong experience na gano'n. Pero usually, yung mga bagay na yun, okay lang. Sabihin, kahit na-miss natin ang isang bagay, okay lang sa atin. Hindi masyadong serious. Kuminsan, halimbawa, pagka na-miss natin yung bus, meron pong susunod. Walang problema yun. O kaya, na-miss natin isang appointment, pwede tayo magkumuha ng panibawang appointment. Kuminsan. O kaya, kung na-miss natin ang isang tawag, pwede kang tumawag. Call back. Maraming pagkakataon. Minsan meron tayong miss call, hindi natin nasagot. Ikaw tatawag gusto tumawag. Walang problema yun. O kaya kung na-miss natin ng isang meal, pwede tayo kumain later on. Diba? So may mga bagay na nami-miss natin pero hindi na masyadong seryoso. I mean, nakagawa tayo ng paraan. So walang nawawala sa atin, in other words. Pero minsan, may mga nami-miss tayo na hindi gano'n. Sabihin, merong penalty pag na-miss natin isang bagay. Ito, minsan, nami-miss natin yung business deadline o pagbabayad ng utilities minsan. Hindi naman minsan wala tayong pambayad. Minsan nakalimutan mo, kaya wala kang panahon. So, magbabayad ka na ng penalty. Dahil na pagtubig, mas malaki yung penalty ng tubig kaysa sa kuryente. Pag hindi ka nakabayad sa oras. So, na-miss natin yung deadline, so minsan nagbabayad tayo. So, hindi ka alam madali yun. O kaya kung isang tao, nami-miss niya yung pag-inom ng gamot, may magkakasakit siya. So, may mga bagay na seryoso. Nami-miss natin mga bagay, mayroong consequence yung mga nami-miss natin. Diba? So, marami pagkakataon sa mundo, meron tayong nami-miss na gawin, pero hindi naman ganong seryoso. At meron din seryoso, minsan. Tulad yan. Pag hindi ka uminom ng gamot, kakasakit ka. Yun ay isang seryosong consequence. Pero pinag-uusapan natin, paano kung hindi ka nakarating sa langit? What if it is heaven you miss? Yung mga bagay sa lupa, pansamantala lang lahat yan. Kahit na ikay nagkasakit, pwede ka pa rin gumaling. O wala na mismo yung deadline na pagbabayad, pwede ka lang bayad ng penalty, o problema yun. Paano kung langit ang na-miss mo, hindi ka narating sa langit? Ito ang gusto natin pag-aralan. Ito isang bagay na nakakatakot isipin. Na hindi ka makakatanda na mamimiss yung pagpunta sa langit. Ito isang seryosong pag-iisip. Lalo na kung Kristiyano tayo. Hindi pare kung hindi ka Kristiyano kasi. Yung mga hindi Kristiyano, hindi man nila ganong pinag-iisipan yan. Pinag-iisipan lang nila pag namamatay na sila. Pero dahil Kristiyano tayo, alam natin yung consequence pag na-miss natin ang langit. Dahil at least meron tayong idea dahil babasa natin ng Biblia. Anong gagawin natin? Yung na-miss natin bus, pwede kang sumakay uli. Na-miss mo yung phone ko, pwede kang tumawag uli. Paano kung langit ang miss mo? Anong gagawin natin? Ito ang nakakatakot na kaisipan pag na-miss natin ang langit. At yun yung totoo. Some people will miss heaven. Hindi sila makakating sa langit. Dito sa Matthew chapter 7, verse 21 hanggang verse 23. Ito yung mga tao na sa kailang kaisipan, pupunta sila sa langit. Dahil pinagmamalaki nila sa ating Panginoon. Isahin natin, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven." Hindi lahat na kumikilala sa Panginoon o nananalangin sa Panginoon, sabi ng Panginoon ay makakapasok sa langit. Hindi lahat kanya. But he who does the will of my Father in heaven. So,
yung gumagawa lang ng kalooban ng Ama sa langit ang maliligtas. Pansinin natin sa ibang salin, itong lawlessness. Sa King James, iniquity, ganyan. Sa Tagalog, masama, ganyan. Pero hindi yan actually saktong salin nyo. Yung lawlessness, ito'y ang ka-opposite na sinasabi ng Panginoon doon sa taas. Ang gumagawa ng kalooban ng ating Ama na sa langit at papasok sa kaharian ng langit, kanya. So, kung hindi ka susunod doon, hindi ka makakapasok sa langit. So, anong sinasabi ng mga tao ito? Many will say to me at that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Cast out demons in your name, and then many wonders in your name. Kanya. So, hindi man nila ito ginagawa sa pangalan nila eh. Iniisip nila ito ginagawa nila sa authority ng ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng name. Hindi lang basta binabakit yung pangalan. Ito'y sa kanyang authority. Allegedly sa kanila, yun ay authority ng ating Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you practice lawlessness. So itong ginagawa nila, hindi pinag-upos ng Panginoon. Kaya hindi kayo sumusunod sa kalooban na kayo muna sa langit. So pagka ganitong ginagawa natin, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng ang mga nasa langit. Gumagawa tayo sa sarili nating kapwiran, we will miss heaven. May napakahalaga ng lahat ng ating ginagawa ay kalooban ng mga nasa langit. Dahil kung hindi, we will miss heaven, sabi ng ating Panginoon. Ano pa? Sila'y mamamatay, marami ay mamamatay sa kailang kasalanan. Either alam nila o hindi nila alam. Mamamatay sila sa kailang kasalanan. Dahil di napatawad ang kailang mga pagkakasala. So hindi sila makakating sa langit. Dito sa John chapter 8 verse 44. You are of your father, the devil. And the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth. So, yun ang diablo kanya. Hindi siya tumatayo sa katotohanan. Siya'y kalaban ng Diyos. Yung salitang diablo, parang slanderer, accuser, kanya. Yung salitang satanas, kalaban. Actually, ang salitang satanas, parang Tagalog yun. Pero ito ay salitang Grego, satanas. As is, satanas. Ginawa lang ng English, naging Satan kanila. Inalis lang ng AS. Ganon daw ang diablo kanya. Walang katotohanan sa kanya. When he speaks a lie, he speaks from his own resources. That's sinungaling. For he's a liar and the father of it. So, maraming mga tao madadaya ni Satanas. Sila'y maniniwala sa mga maling aral. Kung minsan alam nila, kung minsan hindi nila alam. May mga tao alam nila na sila nagkakasala. May mga ibang tao na hindi nila alam na sila nagkakasala. Sila'y nadaya ng maling paniniwala. So sila'y mamamatay sa kailang kasalanan, hindi sila makakapasok sa langit. Yung masaklap, maraming mga mababait na tao, mabubuting tao, wala tayong masasabi sa kanila, pero hindi sila makakarating sa langit. Sa halimbawa, dito sa Acts chapter 10, ito'y palagi natin ginagawang halimbawa. Itong taong ito, si Cornelius, kung titignan natin ang kanyang ginagawa, si mabuting tao. Sayin natin. Kasi sa Raya, may isang lalaki ng pangalan na Cornelio, isang senturyon na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos. Kasama ang kanyang buong sangbahayan. Naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. So, mabuting tao yun. Pero hindi siya ligtas. Dahil kinakailangan siya makinig. Kaya Apostle Pedro, na siya magsasaysay sa kanya ng mga salita na sukat niya ikaligtas kanya. So, siya mabuting tao. Pero kung hindi siya sumunod sa Ebanghelyo, hindi siya maliligtas. So, maraming tao gano'n. Sila yung mamamatay sa kailang kasalanan. Either alam nila o hindi nila alam. Marami, hindi nila alam na sila'y nagkakasala. Akala nila, okay sila. Pero, unfortunately, pagdating ng araw,
hindi sila makakarating sa langit. So ito mga talata, sinasabi sa atin, marami mga tao hindi makakarating sa langit. Kakaunti lang. Sa Matthew chapter 7, 13, 14, enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. So maraming tao papasok doon sa kapahamakan. Mas marami. Sa verse 14, because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Dito sa sinabi ng Panginoon, hindi naman kakaunti ang makikita nila yun dahil mahirap hanapin. Hindi naman. Doon sa Romans chapter 10, ang argument ni Apostle Paul, hindi naman kanya mahirap hanapin ang katotohanan kanya. Sapagkat pinahayag sa atin. So, di natin pwedeng sabihin na excuse. Mahirap hanapin ang katotohanan, kaya kakaunti lamang ang makakasumpong noon kanya. Ibig sabihin, kakaunti lang ang nagnanasang maligtas. Marami ang papasok sa kapahamakan. At yan ang sanglibutan, majority ng sanglibutan. Ganun sila. Wala silang concern sa kalooban ng Diyos. Ginagawa nila ang gusto nilang gawin. Minsan, ginajustify nila na yun ay tama kaya nila. Regardless, ganun ang characteristic ng sanglibutan. Ginagawa nilang gusto nilang gawin. At wala silang concern sa kalooban ng Diyos. So maraming gano'n. Maraming mapapahamak sa ganong klaseng kaisipan. Mas madali. Tingnan nyo. Malapad yung daan. Ganyan, di ba? Kahit tayo, pagka tayo nagdadrive, mas madali mag-drive sa malapad na daan kaysa sa makipot. Mas mahirap mag-drive doon. Nakakatakot. Pero exhort sa kaligtasan, yun ang karakteristik niya. Makipot lang kanya, kaya kakaunti ang makakasumpong sa daan ng katotohanan. So 1 John chapter 5 verse 19, we know that we are of God. Yung mga sabi ni John, alam natin na tayo sa Diyos. Ganyan. And the whole world lies under the sway of the wicked one. So hindi tayo nagsasabi yan si Apostle John. Ang buong sanglibutan kanya ay nahawak ni Satanas. Kaya pasilin po natin ang buong sanglibutan, gano'n na makikita natin. Kakaunti lang sa mga tao, wala pa siguro 1% sa populasyon ng buong mundo ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Majority ay hawak sila ni Satanas, whether they know it or not. Yan ang katotohanan. Kasi maraming mga miyembro ng denomination, di sila naniniwala na sila hawak ni Satanas. Dahil akala nila sila sumusunod sa katotohanan. Pero ang katotohanan, hindi sila sa Diyos. Sila yung hawak ni Satanas. So, buong sanglibutan, sabi ni Apostle John. So, kakaunti lang talaga yung nasa Diyos. So, marami. Mamimiss nila ang pagpunta sa langit. Many will miss heaven. Bakit? Anong dahilan? Bakit ang mga tao hindi sila makakarating sa langit? Bakit hindi sila makarating? Isa-isayin natin. Number 1, disobedience. Ayaw nila sumunod sa kalooban ng Diyos. Isipin po natin, kung pumunta tayo kay Naaman na may ketongin, ang sinabi ng propeta ng Diyos, maglublob ka ng 7 beses sa lilog ng orta, napakadali nun. Ayaw niya sumunod. Ayaw niya sumunod, di ba? Ayaw niya sumunod. Pero siya naglublob, siya'y gumaling. Disobedience. Dahil ang tanging paraan na tayo maligtas, disobedience. This is Hebrews chapter 5, 8 and 9. Alam po natin ito. Bagamat si isang anak, siya natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tinis, yun ay isang mahalagang pangungusap. In other words, siya anak ng Diyos. Hindi niya kailangan gawin yun. Dahil kapantay siya ng Diyos. Pero ginawa niya, nalaman niya ang ibig sabihin ng pagsunod kanya. Kaya nga, sa verse 9, na maging sakdal, na magampanan ng Panginoon dapat niyang gawin, siya naging pinagmulan ng walang kaligtasan sa lahat ng mga sumusunod sa kanya. So, yung opposite
Pag hindi tayo sumunod, hindi tayo maliligtas. Dahil ang maliligtas ay sumusunod lamang sa ating Panginoon. Dito sa Apokalipsis. Mapalad ang nag-uugas ng kanilang damit upang sila magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa lungsod sa pamamagitan ng mga pintuan. Ito isang larawan, figure. Naglilinis ng damit, kanya eh. Ito'y nangyari simula nung tayo bautismo, at patuloy kung tayo tapat sa ating buhay, kanya. Tayo namumuhay sa kalooban ng Diyos. So, the complete opposite ay disobedient. Ito ay maliligtas. Pride. Noong po sa Old Testament, sa aklat ko ni Obadiah, nung tinitingnan ko itong Obadiah na ito, alam niyo, isang chapter lang siya eh. Isang chapter lang ang aklat na ito ni Obadiah. At ang Edom, kaya sila parurusahan, ay dahil sa kanilang pride. Actually, nakita na natin yun sa Malakay, kung bakit sila gigibayin ng Diyos. Dahil sa pride, ganyan. Hanapin po natin si Obadiah sa Old Testament. Pagtsaka lang po natin hanapin. Isang ito. Isa lang kabanata eh. Basahin natin. Dinaya ka ng kapaluluan ng iyong puso. Ikaw na naninirahan sa bitak ng bato, ng tahan ng matayog na nagsasabi sa iyong puso, sino magbababa sa akin sa lupa? Bagaman ikay nagtatayo ng mataas sa parang agila, bagaman inilalagay mo ang iyong pugad na kasama ng mga bituin, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon. Ito ang problema ng mga Edomites. Ito yung lahi ng galing kay Esau. Anong problema nila? Ang kailang kapanaluan, kanya. Sila lumalaban sa Diyos. Anong gagawin ng Diyos? Sila ibababa ng Diyos, kanya. Minsan, yan ang problema natin, ng tao. Pride. Minsan, alam nila ito yung totoo, kaya nang tanggapin. Because of pride, kanya. Ayaw nila magpakambaba sa harapan ng Diyos. Tanggapin nila kung ano yung katotohanan. Ang mga iba naman, ayaw nilang mabuhay ng tapat sa Diyos. So, hindi pwede yun. Yung mga ibang denominasyon, naniniwala sila, once saved, always saved. Hindi totoo yun. Para tayo magkaroon ng kaligtasan at magpatuloy sa kalagayan na ligtas, meron tayong gagawin. Kaya, basahin natin. 2 Peter chapter 1, verse 10. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Make your call and election sure, kanya. At yun ay ginagawa natin kung tayo namumuhay sa buong katapatan. So, pwede tayo malaglag, kahit Kristiyano na tayo, kung hindi tayo nag-iingat. So, Romans 11 verse 22. Tignan mo ang kabaitan at ang kapagsikan ng Diyos. Yung mga maraming tao, ang paningin nila sa Diyos, sabi niya, Diyos ay pag-ibig. So, hindi niya maaaring parusahan ng mga tao. Yung magsaksi ni Jehovah, ganoon ang pagtingin nila, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya maaaring gawing lipulin niya at parusahan niya ang kanyang mga anak kanya. Na hindi totoo. Dahil ang larawan ng Diyos, isang mabait na Diyos at isang mabagsik na Diyos. Depende kung anong gagawin mo. Basahin natin. Ito ang mababasa natin. Tignan mo ang kabaitan at ang kabaksikan ng Diyos. Sa mga nahulog ay kabaksikan, ngunit sa iyo ay ang kabaitan ng Diyos. Kung mananatili ka sa iyong kabaitan, kung hindi ikaw man ay puputulin ganyan. Itong discussion sa Romans chapter 11 sa mga Gentiles. Nilarawan ni Pablo na ibang Hudyo, sila yung natural na puno kanya ng olibo. Kayo kaya grafted lang kayo. Kung yung mga natural na sanga ay pinutol ng Diyos, kaya yun ay pwedeng putulin ng Diyos kanya. Kung hindi, sabi rito ni Pablo, kung hindi kayo kanya mag-iingat, kung hindi kayo mananatili kanya, mapuputol din kayo kanya. So walang once saved, always saved. So kung tayo Kristiyano, kailangan tayong mamuhay ng tapat sa harapan ng Diyos. Kasalanan. Pag hindi tayo napatawad sa ating mga kasalanan, pag nagpatuloy tayo sa pagkakasala, hindi tayo nagsisisi, hindi tayo makakarating sa langit.
Pag pinag-aaralan natin ang kasalanan, dalawang klase yan. Yung tayo sumasalaksak, at kung di natin ginagawa, yung bagay na mabuti. Yun ang dalawang klase kasalanan. Sin of commission, pag ginawa mong labag sa kalooban ng Diyos. At saka yung sin of omission, pag hindi mo ginawa, dapat mong gawin. Parehong kasalanan nyo sa harapan ng Diyos. Noon sa Isaiah chapter 59, 1 and 2. Bakit? Dumating ang panahon, ayaw nang iligtas ng Diyos ang bansang Israel. Hindi, maraming panahon meron siyang pasensya, pero dumating ang araw, ayaw nang iligtas ng Israel, Diyos ang bansang Israel. Bakit? Basahin natin. Narito kamay ng Panginoon na hindi makaikli, na hindi makapagligtas. Pansinin natin, ang Diyos walang kamay, katulad natin. Kaya lang ginagamit itong larawan na ito para maintindihan natin. Hindi mahina ang kanyang pagdinig, wala rin siyang tenga katulad natin. Na ito'y hindi makarinig. Meron kasing magtuturo, dahil nabasa nila nakaupo ang Panginoon sa kanan ng Diyos na may isang puwit. Wala rin puwit ang Diyos katulad natin. Kung ano ang itsura at ano ng Diyos, di natin alam. Pero meron siyang kakaya makinig, meron siyang kakayang gawin ng mga bagay na hindi physical na panang katulad natin. Ngunit pinag-iwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siya nagkumpli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pa siya hindi makinig, nakikinig kanya. Bakit? Dahil sa kanyang mga kasalanan. So tayo mamamatay sa ating mga kasalanan, ay hindi tayo makakating sa langit. Kaya nga sabi ng Panginoon, maliban na kayo sumampalataya, na ako nga, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So sila pupunta sa impyerno pagka gano'n. Hindi sila makakarating sa langit. Wala na ibang dahilan. Lahat ng pagkakataon, ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga hindi pa dumating ang Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon na manumbalik sa Diyos para magkaroon tayo ng kaligtasan. Yun yung makikita natin dahilan. Anong mangyayari sa atin pag nandun tayo sa impyerno? Ito, maisip natin yung mga pagkakataon na sinayang natin para sumunod tayo sa Ebanghelyo. Yan ang isipan mo. Sa maiisip mo yung pagkakataon na inaaral sa iyo ang Ebanghelyo. Naisip mo yung pagkakataon na meron kang Bible na hindi mo binabasa kanya. Maisip mo yun. Yan ang missed opportunities na kayo sumunod sa Ebanghelyo. Dito po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ang salvation is always urgent. Yun ay emergency palagi. Dahil pwede tayo mamatay anytime. Pwede tayo mawala sa mundo anytime. Pag nawala tayo sa mundo, wala na tayong pagkakataon. Tapos na yung lahat ng pagkakataon para makarating tayo sa langit. Dito po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngunit ngayon ng panahong kanais-nais, ngayon ng araw ng kaligtasan kanya. So pagka narinig natin ng Ebanghelyo, yun dapat ang panahon na tayo sumunod. Ganyan. So yun ang lalo kung naaralan ka ng Ebanghelyo at hindi ka sumunod, maisip mo yun. Sayang. Malapit na, malayo pa kanya. Meron ka ng pagkakataon na mailigtas mo yung sarili mo sa kaparusahan sa impyerno, pwede mong ginawa. Si Brother Aming, meron siyang prospect na kinakausap niya. Sabi ng prospect niya, sige kanya, pag isang araw, mag-aaral tayo kanya. Hindi nakaamot yung isang araw, namatay yung taong yun. Sayang. Kung napakinggan niya ang pangangaral, eh di siya naligtas siya. Pero you missed the opportunity. Isipin mo kung paano nireject ang Ebanghelyo. Isipin mo paano ka hindi sumampalataya kanya. Sa John 3:16. Di ba sabi yan? Sapagkat ganun lang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya kanyang pagtuna na kung sino ang sumampalataya
ay magkakaroon po ng walang hanggan. Maisip mo yun. Ay, dineject mo yung pagkakataon kanya na ako'y sumampalataya. Yung sa Luke chapter 13 verse 3, dineject mo yung pagkakataon kaya magsisi kanya. Ang sabi ng Panginoon, maliban na kayo magsipagsisi, ay mamamatay kayo katulad nila kanya. Mamimiss mo yung reject mo yung ipahayag mo yung pananampalataya. Doon sa Romans chapter 10, 9 to 10. Doon sa Romans chapter 10, sinasabi, ang ating pananampalataya ay sa ating kaisipan. Siyempre, doon ka na naniniwala. Pero paano mo maipapahayag ang iyong pananampalataya? Sa pamagitan ng iyong bibig. Kaya basahin natin. Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa pusong tayo'y nananampalataya, ay at itinutuloy na ganap. Sa pamagitan ng bibig, ay nagpapahayag, kaya naliligtas. May isip mo yung nireject mo yun. At naisip mo yung nireject mo yung bautismo. Ito yung pinakamasakit. Isa ng tao sa palataya, nagsisi, nagpahayag ng kanyang pananampalataya sa kanyang bibig, hindi siya nagpabaptize. Maraming gano'n. Sa experience bilang mangaral, naniniwala naman sila. Pag sila magsisi, nagsisisi ako kanya. Pag sila ang bautismo, doon na natatapos sa lahat. Nireject nila yung bautismo. Yung pinakauling bahagi ng ating kaligtasan. Dito sa 1 Peter 3 verse 21. At ang bautismo na siyang kalarawan nito, kalarawan na nangyari sa panahon ni Noe. Naniligtas si Noe sa kasalanan dahil pinatay ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan kanya. Kakakalarawan ng kanya. At ang bautismo na siyang kalarawan nito, ang nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman, kundi bilang paghiling. So itong salin na ito, maganda siya. Isang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sabihin, pag tayo na bautismohan, umihiling tayo na linisin ng Diyos ang ating budhi kanya. So patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Nireject natin yung maging tapat sa kamatayan. Nireject natin yan. Maisip natin yung mga rejection na yan. Pag nasa langit na tayo. Pangatlo, meron ka ng mararamdaman mga bagay. Eh, siyempre, nasa impyerno ka na eh. Kaparusahan na doon. Wala ka ng kapahingahan sa mga bagay na doon. Number one, merong pangangalit na mga ngipin. Alam ko yung karanasan niya kasi nung ilan din pagkakataon yun. No, okay, kabataan, medyo kabataan pa. Sa edad ko nito, hindi na nangyayari. May pagkakataon, kayo nakahiga. Tapos, ginalaw mo yung paa mo. Anong tawag doon? Magkakaroon ka ng masakit na pakiramdam. Anong tawag doon? No. Masakit doon. Lalaki kaya, kakaganong ka na lang. Pipisi mo yung sakit. Yun ang ibig sabihin, no? Pinipigil mo yung sakit. Lalaki ka, nakakayang umiyak eh. Ang sakit noon. Di mo lang kung anong gagawin mo. Anong tawag doon? Yan, may nakalimutan ko nito. Verse 30, sabi nito. At ang aliping walang pakinabang ay tapon nyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit na mga ngipin. Doon mo mararamdaman ang sakit. Kaya ikay mga ngalit ng iyong ngipin, sabi sa atin. Walang kapahingahan. Walang rest. Halimbawa, bukas, ito ay holiday. So, ikay nagtatrabaho, walang pasok. Day off, kanya. Wala, hindi ka kailangan magtrabaho, hindi ka kailangan magising na maaga. So, chill-chill ka lang. Sa impyerno, wala eh. Walang ganong klaseng kapahingahan sa impyerno, mga kapatid. Walang kapahingahan doon. Parang mali talata natin. Revelation chapter 20. Nagkamali ang kamay. Basahin po natin. Dito, wala ng kapahingahan. Umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ng kampo ng mga banal
at ang lungsod na minamahal. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y natupok. At ang diablo na tumaya sa kanila ay niagi sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulang propeta at sila'y pahirapan na araw at gabi magpakailan-kailanman. Ganyan. At ang kasunod doon ay Judgment Day. So doon makikita ang sakit ng impyerno, walang kapahingahan, walang day off. At mararamdaman mo yung torment. Dahil kayo nasa lawa, nagliliyab na apoy, at supre ganyan. Ano kung paano yun? Hindi natin alam. Pero sinasabi sa atin, yun ay masakit. Sabi nga sa Mark chapter 9, na doon ang uod ay di namamatay, at ang apoy ay di natutupo kanya. So imagine natin yung sakit na mararamdaman mo kung tayo nasa impyerno, yun ay magpakailanman. At wala ka nang magagawa. Wala ka nang pag-asa na makatakas doon. Alam niyo yung feeling na kung pupunta na tayo ay nakatira sa isang malaking lugar. Ito yung malaking lugar ang Luzon. Wala ka nararamdaman na kay parang pinipigil lang yung kapaligiran. Pag pumunta ka sa isang island na maliit, na ang access mo lamang ay sa dagat, mararamdaman mo yun. Pagka lumakas ka niya ang alon, hindi ka na makakaalis doon. Yun ang pakiramdam namin pag andun ka sa, halimbawa sa Carabao Island, ng mga island, na yung access doon na isang bangka lang, mararamdaman mo yun. Parang pag nakarating ka doon, parang nakabilanggo. Pagka may nangyari bagyo, hindi ka na makalis. Parang gano'n ang pakiramdam mo sa impyerno, wala kang paraan na tumakas doon. Hindi ka na makakatakas doon. Dito sa 1 Thessalonians, chapter 4, verse 13. Baka, sayin natin. Hanggang sa dumating ko, bigyan pansin mo ang hayagang pagbasa ng kasulatan, ang pangangaral at ang pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na sa ibinigay sa pamagitan ng propesiya na may pagpapato ng mga kamay ng kapulungan na matatanda. Bakit? Yun ang pag-asa. Nagtuturo sa lupa ang Ebanghelyo. Doon sa langit, wala na. Wala na magtuturo sa iyo. At wala ka rin pag-asa na maligtas. Pag-asa nasa lupa. Habang hindi pa tayo namamatay, meron tayong pag-asa. Pero pag doon tayo, wala na tayong pag-asa. Hindi natin binibigyan pansin ang mga bagay ito kasi buhay pa tayo. Pagka pinag-uusapan ito, parang hindi totoo. Kaya, mahirap maniwala ang mga tao. Katulad sa bansa natin, halimbawa, kaya lumalaganap ang mga masasamang bagay na ginagawa ng mga tao dahil wala silang nakikitang matinding kaparusahan sa mga kasalanan yun. Paging tuloy-tuloy lang sila dahil hindi nila nakikita yung kaparusahan. No martial law, hindi pa niya nakita yon kung kayo kabataan. Kahit si Raul, hindi niya nakita yon 1972 yun. Nung nagkaroon ng isang drug lord, siya ay binaril. Firing squad, televised, na wala yung drug lords. Bakit? Nakita nila yung kaparusahan. Kaya langit, hindi yung impyerno, hindi pa natin nakikita. Kaya maraming mga tao, para kayo lang maniwalang may impyerno, hindi totoo yan. Pero totoo yan. May impyerno. Yun ay nakalaan di lamang sa mga tao, kundi sa diablo, kasama ng kanyang mga anghel. Lahat ng tao ng Diyos, parurusahan niya sa lugar na tinatawag na impyerno kanya, hell. Hindi natin nakikita yun. Interestingly, salitang hell. Ang salitang hell, hindi naman ibig sabihin lugar ng kaparusahan. Actually, hindi. Ang salitang hell, ang ibig sabihin, isang lugar na nakatago. Hindi natin nakikita. Yung pag-aralan ko yung salitang hell, sa lahat ng European languages, meron silang salitang hell. Na ibig sabihin, to hide. So, kaya sinabi nila yung impyerno, ang Hades, na hell, dahil hindi natin nakikita yun. So, dahil hindi natin nakikita yung impyerno, parang mahirap paniwalaan. Pero hindi. Yun ay totoo. So, pag na-miss natin ang langit,
Yun ang nasa iyong kaisipan. At yun ang mararamdaman mo, yung kaparusahan na sinabi ng Diyos sa lahat ng sasalangsang at di susunod sa ating Panginoon. Dito sa 2 Thessalonians, chapter 1, mas graphic pa ang pagkagaraman dito. Sayin natin. At makikita natin, ito yung kagalitan ng Diyos. Kagalitan ng Diyos. Dito sa verse 8, 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 and 9, na nasa nagliliyab ng apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahan wala hanggang pagkapusa at palalalasin sa harap ng Panginoon at mula sa kalalatihan ng kanyang kalakasan kanya. Ito rin nilalarawan bilang pagiganti ng Diyos. Yung sa Romans chapter 12, mababasa natin yun. Kaya inutusan tayo ng Panginoon, huwag tayo maghigantihan sapagkat siya ang gagantihan niya. At ang kagantihan ay doon sa langit. Yun ang kagantihan ng Diyos. So siya gaganti para sa atin. Ibasahin natin sa Romans chapter 12 verse 19. Mga minamahal, huwag ninyong ipagaganti ang inyong sarili. Kung di pa ubaya yun sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Dito sa Colossians chapter 3, ganun din. Sinasabi sa atin, yung kaparusahan na yun, na naghihintay. Sa araw kanya ng kapuotan. Sa Colossians 3 verse 6, dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang poot ng Diyos sa mga anak ng pagsumayan. That's the day of wrath. Doon sa Jensan, dahil tayo mga Pilipino, hindi natin pinopronounce yung H. Hindi niya pinopronounce yung W. So nagsalita yung preacher, the day of wrath, ganyan. Sinali niya sa Cebuano, ang araw ng daga, ganyan. Nagtawa yung mga tao. Nagalit yung mga aral. Ano nakakatawa niya? Pinag-uusapan natin, araw ng kapuotan. Ba't tumatawa kayo? So, hindi katawa-tawa yun. Ito'y seryosong bagay. Pag naramdaman natin ang kapuotan ng Diyos. Imagine natin. Ang Diyos na magpaparusa sa atin, yan ang Diyos na gawa sa langit at lupa. Gano'n siya makapangyarihan. Siya gawa ng mga bituin sa langit. Hanggang ngayon, hindi nila mabilang kung ilan ang bituin. Siyang gumawa ng buong sanglibutan. Hanggang ngayon, di nila malaman ang boundary ng sanglibutan. Yan ang gumawa, yan ang Diyos. Yan ang magpaparusa sa atin. Kaya sabi sa Hebreo, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa Diyos na buhay. Dahil ang paparusa sa atin ay makapangyarihan ng Diyos sa lahat. Imagine natin yun. So, ang kabaitan ng Diyos at ang kabagsikan ng Diyos. Ano pipiliin natin? Gusto natin ang kabaitan ng Diyos. Pero hindi tayo magpapailalim sa kalooban ng Diyos, ay kabagsikan ng Diyos. Nakakatakot siya. Malalam din po natin ang pakinamdamin ng Diyos sa araw ng pag-uubok. Hindi yung pleasant sa Diyos na mga ilan o karamihan sa kanyang mga nilalang ay mapaparusahan sa impyerno. Ayaw ng Diyos yun. Pero ang Diyos ay matuwid. Wala siyang kinikilingan, so wala siyang magagawa. Kailangan parusahan ng mga tao na hindi sumunod sa Diyos. So, balik na po tayo sa katapusan ng ating pag-aaral o conclusion. Hindi naman natin, you do not have to miss heaven. Hindi naman dapat eh. Kung hindi mo kinakailangan na hindi makarating sa langit, ibig sabihin, meron naman paraan. Eh bakit hindi tayo makarating? Ang mahirap kung walang daan. Meron mahirap kung walang daan. Delikado yun kung walang daan. Pero may daan eh. May pagkakataon. Bakit kailangan natin hindi makarating sa langit? Mas ulitin natin ang 2 Corinthians chapter 6 verse 2. For it says, in an acceptable time, I have heard you.
And in the day of salvation, I have helped you, my dear. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. You do not have to miss heaven. Kailangan lang tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Maraming halimbawa sa Biblia ng mga taong nilabanan nilang Diyos. Kanina sa umaga, pinag-aralan natin ng Pharaoh at saka ang bansang Israel, lumaban sila sa Diyos, hindi sila nagtagumpay. Pero kung tayo susunod sa kalooban ng Diyos, tayo magtatagumpay. So we do not have to miss heaven. Kailangan tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. So maraming salamat sa inyong pakikinig. At sana mapunta sa ating kaisipan. We do not have to miss heaven. Marami tayong pagkakataon, huwag natin sayangin. Sabihin natin muli kay kapatid na Raul, ang pangunguna po sa pagpapaawit.